ay, ang title po sa araw na ito, ulitin natin, Don't worry. Ulitin natin, don't worry. Be happy. Sabihin mo naman mo. Praise God. Don't worry. Be happy. Maging masaya ka. Tanungin mo ang katabi mo, kailan ka pa kaya magiging masaya kapag ba nangyari na yung lahat ng gusto mo? Sa palagay mo kaya, kailan yun mangyayari? Tanging Diyos lang! Hello? Hindi po yung napakarami kang mga gustong mangyari sa buhay mo. Kapag nangyari ng mga ito, sigurado, magiging masaya na ako. Ang nais ng Diyos, sa bawat araw, tayo ay maging masaya. Kailan ka tumawa ng sa buhay mo na kahit ang liit na bagay ay ang sarap ng tawa mo? Diba? Kasi kapag ang sarap ng tawa mo, kasi po ay kagaya namin, bago ko pabasahin ang ating text, kagaya namin kanina umaga, dahil since siguro na ito po yung mensahe ng Lord, pinaramdam, pinaranas sa amin, sa akin ng Diyos. Kanina pong tanghali, kumain po kami, tatlo lang kami, ako si Red, si Gian. Napakaliit na bagay, kami po ay hagik-hikan, hindi na kami matapos sa katatawa. Kasi po si Gian, pinatawa kami ng pinatawa. Sabi po niya ay, kapag daw po siya nagkaanak, sabi namin sa kanya, mag-aral ka muna. Bago ka makapaghanap ng iyong mapapangasawa. At mayroon kang ipapakain sa iyong magiging pamilya. Tawa po kami ng tawa. Sabi po niya, ang pangalan daw ng kanyang magiging anak ay, alam, matatawa po kayo, ang iba pangalan daw niya, Dilis. Dilis daw po. Sabi namin, ikaw lang ang kaisa-isang nagmana ng apelyedo ni Papa Roger. Ang papa ko ni Red. Gusto mo ba na bumaba si Papa Roger? Upang ikaw ay paluin dahil ang kanyang magmamana sa apelyedo, ang ipapangalan mo ay Dilis. Nakita niyo po ang buhay. Maliit na bagay, pero kapag ang buhay po natin ay nakasentro sa Diyos, tatawa tayo, magiging masaya tayo. Pero kung ang isip mo nalalambungan ng maraming alalahanin, kahit pa siguro si Brother Maymay magpatawa ng magpatawa, kilitiin ka na ng kilitiin, hindi ka pa rin tatawa. Diba? Kaya po ito yung nais ng Diyos sa atin. Sa araw na ito, don't worry, be happy. At basahin po natin ang text po natin sa Philippians chapter 4, chapter 4, beginning verse 4, basahin po natin. Ang sabi po dito, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay pumikit. Hallelujah! O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, O Diyos, sa oras na ito, Ikaw ay ina-acknowledge namin na Ikaw ay aming Diyos. Ikaw ang nagbigay ng aming mga buhay. Ikaw ang nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. At ang nais mo, Diyos, ang buhay na kaloob mo. Sa bawat araw, kami po, Diyos, ay maging masaya, magkaroon ng kagalakan, sapagkat mayroon kaming Diyos na laging kasama na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan.
O Diyos, sa oras na ito, Ikaw lamang ang mataas, madakila, maluwalhati sa aming mga buhay at sa lugar na ito. Sapagkat, O God, habang kami nabubuhay, Ikaw lamang na Diyos ang aming itataas at dadakilain. O God, salamat, pagpalain mo ang iyong salita, pagpalain mo, Diyos, ang inyong abang lingkod. Not my weakness be seen, but your glory, O God. And bless, O God, ang lahat ng makikinig, Panginoon, and may your power in your anointing be upon each and every one. Maunawaan namin ang iyong salita at uuwi kami na pinagpala, pinagaling, punong-puno ng kapayapaan at pag-ibig ang aming mga puso. Salamat po, Diyos, and we acknowledge the free moving of the Holy Spirit upon this place, O God, and we declare victory, blessing, deliverance, O God, and everything na nais mong mangyari sa araw na ito po'y maganap ayon sa aming pananampalataya. Salamat po, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God! So, sa buhay po natin, bilang isang tao, ay napakadali po nating malinlang. Dahil kapag ang isang tao ay ginamit po ang ating physical eyes at nagdepende ka sa nakikita mo, ano pong nangyayari? Nagkakaroon ito ng effect sa ating puso at sa ating isipan. Halimbawa, ang isang magulang ay, ano po ang magulang ay punong-puno po ng responsibility. Amen po? Na ang isang magulang, kapag po nakaranas ng panghihina, sakit karamdaman o nawalan ng trabaho, ano pong nangyayari sa magulang? Ano pong mangyayari? Of course, mag-worry po tayo. Not for ourselves, but for our family. Pero, kapag po, ang sabi po ng Biblia, kapag daw po umatake ang worries, ang pagkabalisa sa atin, umpisahan daw po natin isipin ano ang mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Importante po ito. Halimbawa, may hinaharap tayong problema. Instead na i-focus mo yung attention mo sa problema na hinaharap mo, i-focus mo na pasalamatan ang Diyos sa kanyang mga ginawa sa iyong buhay at simulan mo siyang pasalamatan. Palagay nyo kaya maghapon, matatapos tayong magpasalamat sa Diyos? Sa lahat ng ginagawa niya sa ating mga buhay, sa lahat ng intervention niya sa mga problemang naranasan natin, na kailanman ang Diyos hindi siya nahuli, kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang. Kaya habang ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos, halimbawa nagkaroon ka ng sakit, Lord, salamat, pinagaling mo ako. Lord, nawalan ako ng trabaho, binigyan mo ako ng trabaho. Lord, nagkaroon kaming problemang mag-asawa, inayos mo, Panginoon. At doon, habang minamagnify mo, gaano makapangyarihan ang Diyos sa ating mga buhay, ano pong magiging result nito? Ang problemang kinakaharap mo ngayon, paliit ng paliit ng paliit sa tingin mo dahil lumalaki ng lumalaki ang pananampalataya mo sa Diyos. Yeah. Amen po? Kaya po ang susi para po yung worries at pagkabalisa ay mawala sa atin, i-focus po natin gaano makapangyarihan ang Diyos. Kasi po ang Diyos hindi siya nagbabago. Siya ay Diyos noon, ngayon, gumagawa ng himala noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya po, ang nagbabago tayong mga tao. Ang lakas nga po ng tao kapag kabataan ay malakas ka. Pero kapag nagkaroon ka na po ng edad, anong nangyayari? Ang lakas ay nauubos. Nanghihina po ang tao.
Kaya ano pong gusto kong sabihin dito? Kaya po, ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lang. Sa ayaw at sa gusto po natin, ibinigay ng Diyos ang buhay na ito because God given us mission and purpose habang tayo'y nabubuhay, at ito po yung ating gawin habang tayo nabubuhay, anuman ang maranasan natin, sapagkat sa mararanasan natin, may Diyos na mag-intervene sa atin. Amen po? Hindi po dapat mangibabaw ang takot, ang worries sa panahon ng pagsubok, sapagkat ang nais ng Diyos, ikaw at ako, sa panahon ng pagsubok, still the Lord will glorify upon our lives, sapagkat ang Diyos kikilos at kikilos ayon sa ating pananampalataya. Amen po. Kaya, dito po sa Biblia, marami pong naisulat, nais ko pong itakal natin, na naisulat sa Biblia na ang nais po ng Diyos, dito sa binasa natin sa Philippians verse 4, chapter 4, verse 4, ito po yung motivation ni Pablo na ang sabi niya sa verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Isipin natin, sino yung nagsasalita? At si Pablo ang nagsasalita dito po sa Filipos chapter 4. At sino si Pablo at nasaan si Pablo nung isinulat niya ito? Sa kulungan. Nasa kulungan. Pero sabi niya, maggalak kayo. Magkaroon kayo ng kagalakan. Sabi niya, always rejoice in the Lord. Kaya po, ito po motivation ni Pablo na sa mga taga-Pilipos na ang mga tao ay laging maging magalak, lagi anuman ang maranasan nila, sapagkat ayon sa pananampalataya nila, nandyan lagi ang Diyos na kasama nila. Kaya ito po yung the best na regalo ng Diyos sa mga Kristiyano na anuman ang nararanasan. Kasi po, tumingin tayo ngayon sa mundo. Hawakan mo ang cellphone mo, manood ka sa TV, kuhanin mo ang journale, saan ka man tumingin. Of course, kung lahat i-entertain mo, mawawala ang ngiti mo. Sinong agree sa akin? Amen. Di ba? Disappointments, desperation, malulungkot ka sa lahat ng makikita mo. Kung paano ang ginagawa ng mga tao, kung paano ang ginagawa ng mga tao na inaasahan mo na sila yung magtatanggol at sila pa yung mga gumagawa ng mali. Ngunit, ito po yung magandang balita para hindi mawalan yung joy natin sa puso, sapagkat ikaw at ako, binibigyan tayo ng Diyos, gaya po ng itinuro ni Rev last Sunday, binibigyan tayo ng Diyos ng discerning of spirit. Amen po? Kasi po, ito po yung pagkakaiba sa isang may Kristo sa puso, kung paano mag-judge sa tao, sa paligid. Importante po ito. Kasi po kapag halimbawa, ikaw ay nakita mo ang isang tao, kung paano siya, ano yung ginawa niya, paano siya nag-react, o ano man yung mga ginawa niya na kasamaan. Pag ikaw mismo ang nag-judge, ano mangyayari sa'yo? Di ba hatred ang maghahari sa puso mo? Pero, kapag bilang isang Kristiyano na may Kristo sa puso at binibigyan tayo ng Diyos ng discerning of spirit, anong mangyayari sa atin? Maaawa ka sa tao. Magkaiba po yung magagalit ka at maaawa ka. Ngayon, bakit ko sinabing maaawa ka sa tao? Kasi magiging ganito po ang point of view mo kung mayroon lamang siyang Jesus sa puso, hindi niya yun nagawa. Amen po? That's why si Jesus,
sa atin. Sa'yo at sa akin. That's why ibinigay niya ang kanyang buhay bilang hain ng ating mga kasalanan. Nang sa ganon, nang tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, pinapasok natin ang Espiritu ng Diyos, pinaghari natin si Jesus sa ating mga buhay, at doon po nagsimula ang pagbabago sa ating mga buhay, kasi yung judgment na natin, hindi na po judgment ng isang tao. Kung hindi, nandun na po yung compassion. Kaya, ano man ang makita mo sa iyong paligid, hindi na yun mawawala yung joy mo. Hindi na mawawala yung kagalakan sa puso mo, kasi sa mga nangyayari sa paligid mo ngayon, mag-iisip ka, ipagpipray mo ngayon yung tao. Paano kung lahat na lang nakita mo ngayon nagalit ka? Anong mangyayari sa'yo? Na-disappoints ka. Tapos, tumaas na ang iyong BP, na-stress ka na, tumaas na yung production ng acid sa iyong physical body. Kasi kapag nagalit ka, nag-burst yung rabia mo, yung acid ng production sa ating body, mag-i-increase ito. Ito yung cause yung sinasabi nilang reflux, yung sa stomach, magkakaroon ng acidity na bakit kaya sinisigmura ako para akong nasusuka? Marahil galit ka lagi! Hindi mo na mamalayan, naiinis ka, nagagalit ka. Hindi mo naman kilala yung tao, napanood mo lang, galit ka na. At sinong may kasalanan, hindi yung tao yun, kundi ikaw. Kaya kailangan palitan po natin yung point of view natin. Sabihin mo sa katabi mo, mahabag ka sa sarili mo. Diba? Kasi nagagalit ka, hindi yung tao ang mahihirapan, tayo mismo. Bakit nagkakaroon ng maraming cancer ang mga tao? Because of sa mga worries, sa rabia, sa mga disappointments, lahat po ng mga negativity sa buhay ng isang tao. Once na ang tao ay masyadong stress, ang katawan po ng tao nagpuproduce po ng acid. At ito po ang nagkukos ng sakit. Samantalang, on the other side, kapag ang tao ay masaya at tumawa ng tumawa, ang sabi po, daig mo pa daw ang nag-gym. Sino ang gusto ng libre ang gym? Walang bayad. Diba? Pati yung wrinkles mo, hindi walang wrinkles. Kasi tawa ka ng tawa. Na-exercise yung pisngi mo, yung muscles mo. Subukan mong sumimangot. Anong mangyayari? Papangit. Diba? Nakasura yung diba? Pero subukan mo, kaya glory to God, kasama natin si Brother Maymay Lugi kayo kapag kayo nakauwi na, habang iniintay namin Sister Nay, dito nagkukwentuhan, magpapatawa pa yan si Brother May, tawa kami ng tawa. Diba? Kaya tignan niyo po, bakit may teatro na ang mga comedian at nagbabayad ang mga tao ng mga tickets para lang sila tumawa ng tumawa. Nagbayad pa sila. Diba? Kaya napakahalaga na tayo po ay tayo mismo ang mag-aalaga sa ating mga sarili ng physical, emotional, mental, spiritual, na kasama po natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, don't worry, be happy. Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan. Gusto ko po itong joy na ito ay hanggang magkita tayo sa susunod na linggo, still overflowing joy pa rin po ang bawat isa. Praise God! Kaya doon po sa verse 4, ang nagsalita po doon ay si Pablo. Na si Pablo, nakakulong siya, pero
nag-i-encourage po siya ng Church of Philippos sa Philippians na ang mga tao ay kailangan magkaroon ng kagalakan sa bawat araw. Huwag mabalisa sa anumang pangangailangan sapagkat dahil sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos, sa Panginoong Yesus, ang Diyos po ang magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! So, dito po sa Filipos, si Pablo po ang nagsabi, but gusto ko pong tignan natin sa John 15, dito po ang nagsalita po dito ang Panginoong Yesus. Tignan po natin anong sinabi ng Panginoong Yesus. John 15, verse 11, ang sabi po dito, I have told you these things so that my joy and delight may be in you and that your joy may be made full and complete and overflowing. Grabe ang gusto ni Lord. Hindi lang complete joy, but overflowing. Anong ibig sabihin ng Panginoong Yesus dito na overflowing? Na makatabi ka ng nakasimangot dahil ang ngiti mo ay talagang genuine na genuine. Aba, yung nakasimangot nakangiti na rin. Kasi dumadalo yung joy. Contagious. Mas maganda na ang joy, ang contagious, kaysa yung lungkot. Amen po? Napakaganda na ang isang tahanan ay nandoon po lagi yung kagalakan, naghahari po ang kagalakan sapagkat ang magkaroon po ng kagalakan at kompletong joy and overflowing joy, hindi po ito ibig sabihin na wala kang problema. May problema ka. Pero kahit may problema ka, ang nais ng Diyos ay nandun ang overflowing joy sa iyong buhay. Amen po? Di po ba ito yung pinakamasarap sa buhay? Na ang sabi po nila ay kapag daw po ikaw ay bata pa, ang dami mong pangarap. Kapag ikaw ay at the age of 30s, gusto mo nang magkaroon ng kotse, bahay, pamilya. At pag nagkaroon ka na ng 40s, nandun na yung mga investment mo, yung success. At pag nagkaroon na ng 50, anong mangyari? Ako. Iba na ang perfume mo. How? Iba na ang perfume mo. Na yung mga Calvin Klein, Armani, Prada, na mga perfume mo ngayon, aba nakatabi na. Ang mga perfume mo na ngayon, Omega Painkiller, Efficacent Oil, aba yun na yung mabango sa'yo ngayon. Kaya nakita po natin, ano po ang ibig kong sabihin dito? Kaya po ito ang nais ng Diyos sa atin, na anumang buhay, anumang harapin natin sa buhay, huwag kang papayag na ang joy mawala sa iyong puso. Amen. Amen po? Kaya, tignan po natin, bakit ito sinabi ng Panginoong Yesus? Sabi po niya sa Tagalog, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Paano mapapanatili ang kagalakan? Yun ang malaking tanong. Amen po? Kasi po, ang puso ng tao napakabilis magpalit ng nararamdaman. Kasi po, ang puso po ng tao ay, ito po yung tinatawag na involuntary reaction. Hindi mo pwedeng utusan ang puso mo na sabihin mo sa puso mo, pag nagkarinig ka ng masakit, huwag kang masasaktan puso. Walang ganon. Diba? Kahit ayaw mo, ang heart po nagkakaroon
ng involuntary reaction ayon sa narinig, ayon sa naramdaman, ayon sa nakita, at nagkakaroon ito ng involuntary reaction. Kapag masakit ang narinig, anong nangyayari? Nasasaktan, iiyak ka, malulungkot ka, pero glory to God, kasi kailangan ikaw ay laging connected sa Diyos. Ito po yung susi. Connected ka sa Diyos kasi kapag connected ka sa Diyos, ibig sabihin, nandun po yung nutrients na bilang ikaw ay sanga sa puno na nakakabit, nandun yung nutrients. Para ikaw ay still, ang mga dahon ng puno, ng sanga, ay laging green. Ito ay mamumulaklak, mamumunga kasi nakakabit. Pero minsan, ang tao, kapag nasaktan at nagalit, nagtanim ng sama ng loob, ito po yung nagiging dahilan na tayo po ay nadi-disconnect sa Diyos. Kasi nagkakaroon po ang tao ng unforgiving spirit. Kapag ang tao nagkaroon ng unforgiving spirit dahil sa galit, ano pong nangyayari? Hindi na ito nagpipray, hindi na ito nag-worship, hindi na rin mag-church, hindi na sumasagot ng tawag. Diba? Kahit i-follow up mo, kasi po nandun yung hatred. Pero, ito po yung sabi po ng Panginoong Yesus sa John 15. Ang sabi po niya, kung titignan po natin ang Biblia, sabi po niya sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ito po yung sinabi niya, sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan at malubos ang inyong kagalakan. So ano pong susi na mapanatili ang ating kagalakan? Tayo po ay nakakonect sa puno. At paano tayo makaka-still connected sa puno? Ang sabi po ng Panginoong Yesus, sabi po niya, siya po ay kaisa ng Ama sapagkat sinusunod niya ang kalooban ng Ama. At gayon din naman, tayo ay kaisa ng Panginoong Yesus kung tinutupad natin ang salita, ang kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Tayo ba ay, kalooban ba ng Diyos na tayo ay hindi magpatawad kapag nasaktan? No. Ang kalooban ng Diyos ay mahalin ang iyong kaaway. At dito po nakikita ang difference ng isang Christian at non-Christian kasi po kaya mong magpatawad sa mga tao na nakagawa ng pagkakamali sa iyo alang-alang kay Kristo na siyang nagpatawad sa atin. Kasi po pag titignan niyo yung tao na nakagawa ng pagkakamali sa atin, makita mo pa lang siya. Galit ka na. Ayun, may nagsabi. Diba? Galit ka na. At magiging, sasabihin mo na tayo po ay magiging fake ka sa harapan ng taas ko ng lahat kung sasabihin mo na hindi ka galit. Of course, galit ka. At mahalaga yun. Nasabihin mo, galit ako. Kaya that's why pag nagkakandak po kami ng inner healing and deliverance sa room, at kapag yung degree po ng rabia, ng hatred sa puso ng isang tao, napakarami pong mga dyaryo, kaya marami po tayong dyaryo dyan, kapag nagkakandak po kami ng inner healing, para po ma-release yung rabia niya,
doon po ay pinupunit niya ng maliit yung dyaryo, nire-release po niya yung galit niya. Kasi kailangan ma-release. Kaya that's why, kaya tayo po, mas magpasalamat tayo kung ang miyembro ng pamilya natin, nilalabas niya yung laman ng puso niya. Kasi baka magkasakit sa puso yan, mag-alala ka. Diba? Yung mga tao na laging kinikimkim, pag sumama ang loob, kinikimkim lagi, at pupunta na lang sa kwarto, iiyak mag-isa. Samantalang, pag ikaw ay nasaktan, sabihin mo, nasaktan ako. Na-offend naman ako sa sinabi mo. Diba? At least na-release mo. Pero, dahil tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, magre-release tayo ngayon ng forgiveness alang-alang kay Jesus na siyang nagpatawad ng ating mga kasalanan. Amen po? At doon, kapag po tayo ay ginawa natin ang kalooban ng Diyos, ang sabi po ng Biblia, napaparangalan ang Ama. Dahil nakikita sa atin na tayo po ay sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Dito po yung, sabi po nila, mas maganda pa daw na kokonti ang alam mo sa Biblia kaysa marami. Kahit isa lang ang alam mo sa Biblia, pero sinusunod mo. Alam mo ang napakarami hanggang alam lang. Hindi naman ina-apply. Ang sabi po ng Biblia, ipagsusulit natin ang lahat ng ating nalalaman na hindi natin ito in-apply sa ating buhay. Sino ang nakaalala? Sino po ang nakaalala ng istorya po ni Lazaro at ng mayaman? Diba? Yung mayaman, nagpakasasa siya sa kayamanan dito sa lupa. At yung mahirap na si Lazaro, ang sabi po ng Biblia, siya po'y namamalimos. Hirap na hirap siya. Pero si Lazaro, ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. Yung mayaman ay nasa kanya ang libro ng kasulatan, pero hindi niya ito in-apply sa kanyang buhay. Bakit natin nasabi na alam niya ang kasulatan? Kasi kilala niya si Abraham. Di po ba? Anong sabi niya doon? Amang Abraham. Pwede ba na yung kamay ay sabihin kay Lazaro, i-ano lang sa tubig at ilagay sa kanyang dila kasi init na init siya kasi nandun siya sa Hades. Sa place of torment. Kaya lang, huli na. Ang desisyon ay sa lupa, hindi po pagkatapos ng kamatayan. Amen po? Kaya that's why, tayo po ay, ang nais ng Panginoong Yesus, tayo po ay laging nakakabit sa puno sapagkat ang sabi po ng Panginoong Yesus sa John, sa 15, chapter 15, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kaya that's why, tayo po, hindi po tayo magmamalaki. Kapag tayo inaatasan na magturo, naatasan tayo na mag-preach, mag-exhort, o kaya ano man na, kahit maliit na gawain, lagi po tayo humingi ng habag sa Diyos. Huwag tayong manahan sa mga lumang kaalaman natin. Kailangan natin lagi ang fresh anointing. Sabihin mo sa katabi mo, we need fresh anointing. Amen po? Lagi tayong magpipray, magkikipagniig sa presensya ng Diyos. Palagay ko, tanungin mo sa katabi mo, palagay ko ikaw ayaw mong kainin yung kanin na niluto pa nung ikalimang araw eh. Di ba? Sino may gusto nun? Ayaw, kahit masarap ang ulam. Ano ang gusto mo? Mga kalalakihan dyan, ano po ang gusto nyo? Yung kanin na umuusok. Ang
sarap nun. Sa susunod na linggo, yan, magsasayang Sister Open, yung umuusok. Amen po. At umuusok na ulam. Ayan, gutom na po tayo. Kaya, yun po yung nais ng Diyos. At ito po yung pangako ng Diyos. We're so blessed sa pangako ng Diyos sapagkat ang sabi po ng Diyos, kapag sinusunod natin ang kanyang salita, kapag tayo ang kanyang salita nananatili sa atin at tayo'y nananatili sa kanya, anuman ang hilingin natin, ipagkakaloob ito ng Diyos. Ito po yung blessing doon. E paano kung hindi ka connected? At magpipetition ka sa Lord. Tapos iiyak ka ngayon, Lord, hindi mo naman binibigay. Ang tanong, connected ka ba? Baka naman yung sanga mo ay kunti na lang ang at nakalupay-pay ng ganon. At yung mga dahon ay nalalanta na. Di ba? Kailangan connected ka. Kapag connected ka, anumang bagyo ang dumaan. Kapag connected ka at luntian ang iyong mga dahon, ang sabi po ng Biblia, ito'y mamumunga sa kapanahunan. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. At ito po yung mabuting balita. Dito po, kapag tayo po ay connected sa Diyos, ang sabi po sa verse 16, ito po yung maganda dito. Ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Ikaw ay pinili ng Diyos upang magbigay ng glory sa kanyang dakilang pangalan. At ang sabi niya, ako ang pumili sa inyo. Ang sabi niya sa verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakalob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ito po yung mahalaga doon. Maghari ang pag-ibig sa puso ng tao. Kahit po hindi ka ibig-ibig ang mga katabi mo, hanggat ang pag-ibig ng Diyos nasa puso mo, hindi ka affected. Sinong nakaranas nun? Di ba sabi po sa Book of Psalms, kahit libo-libo ang namatay sa paligid mo, di ba? Hahawakan ka pa rin sa kamay ng Diyos at hindi ka maaano. Kaya dapat, kahit hindi ka ibig-ibig ang nasa paligid mo, kailangan ang heart mo hindi affected. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ang heart mo hindi affected. Amen po. Kailangan ang hearts natin hindi po affected. Kailangan nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Maghari pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Nang sa ganon, mapanatili sa ating mga buhay na tayo po'y maging masaya at kailanman hindi po ito mawawala sa ating mga buhay. Ang problema hindi po mawawala. Pero dapat ang kagalakan kailanman hindi mawawala sa puso natin sapagkat alam natin na kasama natin ang Diyos. Amen po? Kaya po, tayo po ang sabi ng Diyos, magkaroon po, sabi ng Panginoong Jesus, magkaroon tayo ng kagalakan not only complete but overflowing joy. Kailangan ito po ay nag-uumapaw na kagalakan sa ating mga puso. Sabihin mo sa iyong katabi, isa lang ang buhay na regalo ng Diyos sa iyo. Kailangan maging masaya ka. Amen po? Siguro kung dalawa ang buhay mo, pwede mong sayangin. Kaso isa lang eh. Di ba? At ito po ang, bago ko po basahin yung isang verse, ito po yung sasabihin ko po sa ating lahat. Huwag po ang material na bagay ang magbibigay sa atin ng kaligayahan. Amen.
Hindi po ang pera, hindi ang mga material na bagay, hindi ang mga mamahaling mga bagay, ang magbigay sa atin ng kaligayahan. Kung hindi, dahil ikaw at ako, tayo po ay anak ng Diyos. Amen po? Palakpakan natin ang Diyos. Dahil ikaw at ako ay pinili po tayo ng Diyos. Amen po. And number 3 na verse na gusto ko pong itakal sa ating lahat, Lucas chapter 10, verse 20. Luke 10:20, ang sabi po dito, rejoice because your names are written in heaven. God's people should rejoice. The best miracle in life is salvation. Ito po yung best, the greatest miracle sa buhay ng isang tao ay makamtan po natin ang salvation. Kaya sabi po sa Lucas 10:20, ang sabi po doon, tayo po ay magalak. Magalak po tayo, hindi dahil binigyan tayo ng authority over po sa masamang espiritu, kung hindi dahil ikaw at ako nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay sa langit. Yun po yung talagang magkaroon po tayo, magre-rejoice tayo sapagkat alam po natin na mayroon pong may buhay, there is life after death. At nandun po yung destination ng tao at ang option, ang choice, ang desisyon ay habang tayo nabubuhay dito sa lupa, magkaroon po tayo ng desisyon. Piliin natin ng ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. At ang sabi ng Biblia, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen. Amen po? Kaya, nandoon po, kaya kung babasahin po natin ang Lucas chapter 10, dito po ay tuwang-tuwa po ang mga disciples. Ang sabi po sa chapter 10, verse 17, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ito po yung para hindi po tayo talunan ng mga Kristiyano. Binigyan tayo, sabihin mo sa katabi mo, God-given you authority. Binigyan tayo ng authority. Paano mo ito gagamitin ang authority na ito? Kailangan ikaw ay connected sa Diyos. Kailangan sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Kasi kahit binigyan tayo ng authority, kung hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, baka magaya tayo doon sa isang tao na pinapalayas niya yung masamang espiritu. Sabi niya, sino ka? Si Pablo, si Silas, kilala ko, pero ikaw, sino ka? Diba? Sabi ng demonyo. Kaya, tayo po, kailangan, hindi po tayo maging talunan at hindi tayo matakot sa gawa, plano ng masamang espiritu kung tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pwede mong sabihin na kapag nag-attempt ang espiritu ng kaaway na pumasok sa iyong buhay at sa iyong pamilya, sa iyong tahanan, ramdam mo na there is something wrong, na hindi ito espiritu ng Diyos, magagawa mo ito. In the name of Jesus. Anumang espiritu ang nakapasok sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking tahanan, by the authority that given unto me, in the name of Jesus,
Go and live right now in Jesus' name. I am more than victorious through Jesus. Hindi po natin hihintayin na tatawagin pa ang pastor sapagkat ikaw mismo bilang tinawag ng Diyos, God given you authority. Sabihin mo sa katabi mo, binigyan ka ng authority. Hindi yung alam mo na, pero takot ka. At nawawala yung joy mo. Nawawala na yung kagalakan mo. Ano na ang kapalit nun? Ikaw na ay malungkot, matatakutin, o ano nang nangyari kasi nakapasok ang espiritu ng kaaway. Kaya po, mula sa oras na ito, alam mo ang authority mo, i-command mo, in the name of Jesus, go and live. Pero kailangan alam mo ang stand mo. Amen po? Alam mo sa sarili mo na sinusunod mo, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. At as you command, ang kaaway ay susunod, hindi dahil ikaw ay pogi, hindi ikaw ay maganda, hindi dahil malumanay ang pagsasalita mo, but because of Jesus. In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Amen po? We are more than victorious in the name of Jesus. Kaya tayo po ay mag-rejoice sapagkat ikaw at ako, nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At sabi po ng Philippians 4 verse 6, sa binasa natin, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ang ating puso, ang ating isipan, igagard po ng kapayapaan ng Diyos. Kaya napakahalaga na ikaw at ako, nandun po yung kapayapaan natin sapagkat alam natin na hanggat tayo ay sumusunod sa Diyos, the Lord will provide all our needs. Sabihin mo sa katabi mo, God will provide all your needs. Ang sabi po ng binasa natin ay pray. Ipanalangin mo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Amen po, ang lahat ng iyong kailangan. Kaya sabi po ng Matthew chapter 6, kapag daw ba ikaw ay nag-alala, ano po ang sabi niya doon? Madadagdagan mo ba daw ng isang araw ang iyong buhay sa pamamagitan ng iyong pag-aalala? Huwag kang mag-alala kung ano ang iyong kakainin, susuotin, titirhan, sapagkat ikaw ay mas mahalaga sa mga ibon. Ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ngunit sila ay pinapakain ng Diyos. At sabi ng Biblia, ikaw ay higit sa ibon. Bagkus, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you, unto us. At sapat na sa araw na ito, ang problema sa araw na ito, na harapin mo ang para sa bukas ay bukas. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka Superman, hindi ka Superwoman. Amen po? That's why ang tao, laglag ang balikat. Alam niyo yung laglag ang balikat? Kapag hopeless na, ganyan na ang lakad. Tagilid na. Diba? Dati pag naglakad talaga naman, sigang-siga kasi puno-puno ng self-confidence. Diba? Pero kapag dahil
hindi niya sinunod yung sinabi ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus nga, makapangyarihan. Di ba? Pero, kinonsilya pa niya na sapat na ang araw na ito. Ang harapin mo. Hayaan mo ang para sa araw ng bukas. Kasi alam ng Diyos ang kakayanan mo, ang kakayanan natin. Kaya kailangan sumunod tayo. Huwag tayong magkaroon ng over self-confidence. Dahil ang Lord mismo, alam niya kung ano ang kaya natin. Amen. Para po, hindi tayo dumating sa panahon na laglag balikat. Na pag naglakad na tayo ay ganyan na, parang talunan. Kaya kailangan every morning, every morning, nire-renew ng Lord ang joy, ang strength sa ating mga buhay. At nandun lagi ang kalakasan, ang kagalakan ay nandun lagi sa atin sapagkat ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. At ang sabi dito, na bless po ako dito sa sinulat ni King David sa awit 37:25, ang sabi po, mula pagkabata ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Walang tapat sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Kaya kapatid, kaibigan, ano man po ang ating hinaharap, huwag po tayong mag-alala. Don't worry. Be happy. God is with us. God will provide. God will heal us. God dito ay ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan hanggat ikaw at ako, tayo po ay connected sa ating Diyos na buhay. So bago po tayo mag-end, dito po ay may ilang tao po na mga nag-worry ng napaka-worry nila, pero yung worry po nila ay sa sobrang worry nila ay parang nawalan po ng kabuluhan, ngunit maraming nasayang sa kanilang mga buhay dahil sa kaworry. Sino po dito ang worry ng worry at wala nang nagagawa? Hello? Di po ba kapag tulala ang tao dahil siya ay balisa? Di ba walang nagagawa? Umpisa ka ng umpisa, walang natatapos. Di ba? Pero ang taong masaya, kahit kaliit ang accomplishment, laging nakangiti. Di ba? Si Mami, magluto ng masarap at naubos, abang ngiti hanggang tainga. Kasi napakain ng masarap ang pamilya. Amen po? Dito po, sa Biblia, before we end po, nasulat po sa Biblia, sino po dito ang naghari ng takot? Dito po sa buhay po ni King David, si King David, siya po, ano pong nangyari si King David? Napatay niya si Goliath. Pero anong nangyari kay David nung siya ay pinagtangkang patayin ni King Saul? Siya po ay nagtago sa Kuweba. kuweba at nagpunta sa Palestine. Isinama niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga tauhan, at doon nakipamayan siya doon dahil sa takot. At si Elijah, siya po yung nag-pray. Bumaba ang apoy at nasunog ang kanyang handog. Pero nang papatayin siya ni Jezebel, natakot siya. Nag-pray siya na, Lord, gusto ko nang mamatay. Kaya ang tao kapag natakot, kung ano-ano pong lumalabas sa bibig. Ang sabi niya, gusto ko nang mamatay. Ang sabi po niya, at doon po, even po ang mga Israelita, masayang-masaya sila nung umalis sila doon po sa Egypt. Nung nandun na sila sa dagat at hinahabol sila, natakot sila. At anong sabi nila? Sana hindi ako umalis sa Egypt. At gustong bumalik sa Egypt sa pagkaalipin. Pero anong ginawa ng Diyos? Hinati ang dagat. At doon, makita
sa kanya? Si King Darius. Magdamag, hindi nakatulog. Kaya tingnan niyo ang takot, hindi nakatulog. Kaya pag nakita mo yung katabi mo at ang kanyang eye bags ay magdamag, hindi nakatulog, ibig sabihin niya ay worry sa maraming bagay. Kaya doon, kinaumagahan, hindi nakatulog si King Darius. Daniel. Anong nangyari? Pinatikom ng Diyos ang bibig ng leon. Nakita po natin, makapangyarihan ang ating Diyos. At dito, ito po ang mga kababaihan nung namatay si Jesus. Alalang-alala. Gusto nilang makita, pumunta sa libingan ng Panginoong Yesus. Ito po yung napakagandang example na ito. Ano pong pinag-alala ng mga kababaihan? Hindi nila kayang alisin ang bato na nakatakip sa libingan ng Panginoong Yesus. Ikaw at ako, minsan sa mga hinaharap nating problema, may mabigat na bato na nakaharang. Hindi natin kayang alisin. At nag-worry tayo, natatakot tayo. Ano pong nangyari? Ang mga kababaihan na ito, kahit sila'y takot at worry, sila'y nagpunta pa rin. At pagdating nila doon, naalis na ang bato. Sabihin mo sa katabi mo, ano man ang pinoproblema mo na akala mo may harang na bato, si Lord ang mag-aalis ng batong yan. Amen po, palakpakan natin ang Diyos. Takot na takot ka dahil hindi mo kayang alisin. Si Lord ang mag-aalis ng batong yan. At ang last example natin, si Peter. Bakit si Peter takot na takot? Alalang-alala. Kasi baka dito hindi na siya mapatawad ni Jesus. Akala niya yung calling niya ay hindi na magkaroon ng kabuluhan. Hindi na niya magagawa yung calling niya dahil nakagawa siya ng pagkakamali sa harapan ng Diyos. Ikaw at ako minsan ganun tayo. Nag-aalala tayo, natatakot tayo na baka hindi na natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Hindi na natin maranasan ang kalapitan ng Diyos. Pero si Peter, nakagawa siya ng pagkakamali. Pero ang ating Diyos na pinaglilingkuran, nagbibigay siya ng second chance. Si Peter ay kanyang pinatawad at ginamit mightily and effectively. Kaya ikaw at ako, gagamitin tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos, pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya ikaw at ako, anuman po ang ating maranasan, alam natin na ang Diyos ay laging gumagawa sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Amen po? Kaya dapat ikaw manatili ang kaligayahan, ang kagalakan, maging masaya ka sa bawat araw sapagkat ang Diyos kailanman hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya in conclusion, mayroon lamang po akong isang verse sa ating conclusion, 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi po doon, casting all your care upon Him, for He cared for you. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sa Kanya lang. Ibigay natin lahat sa Diyos. Kung sa tao natin ibibigay, mabibigo po tayo. Sa Diyos po natin ibigay ang lahat ng ating bigat, ang lahat ng ating mga problema, ang lahat ng ating mga pangangailangan, sapagkat tanging ang Diyos ang nagmamahal sa atin, tanging ang Diyos nagmamalasakit sa atin. Ikaw at ako, hindi po niya tayo pagkukulangin. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong alalahanin. Tandaan mo, walang mahirap sa Diyos at hindi Kanya iwan, hindi Kanya pababayaan. Sapagkat ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kaya kapatid, kaibigan, bago tayo tumayo, anuman ang inyong hinaharap sa buhay, tandaan niyo po ito. Don't worry, be happy. God is always with you. Amen. Amen po? Palakpakan natin ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord.
Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Tinatawagan ko po